We appreciate things in the world through our eyes. Pero, paano nga ba tayo nakakita? How do we see? How our vision is being formed? Ako po si Doc M.O.A, ang inyong Pinoy OD. Nagsisimula po ang lahat sa ilaw or light. Light is the main catalyst of vision. Without light, vision is impossible. The light that I'm talking about is the visible light na part ng electromagnetic spectrum. No? So, somewhat from 400 nanometers to 700 nanometers ang kanyang wavelength. So, below that is the ultraviolet light, and above that is the infrared and others. So, hindi na kayang ma-detect ng eyes natin yan. Okay, so, when the light reflects on the object, tulad nito, papasok siya sa eye natin. No? So, ang unang part ng eye na papasukan ng light, okay, is not the cornea, but the tear film. So, ang tear film, ito po yung very thin film, pero actually 3 layers siya. Composed of oily layer, watery layer, and the mucin na dumidikit sa cornea. So, ang function niya, transparent lang siya na nagkikip sa cornea na moist and maiwasan ang pagkakadry ng cornea, no? For the good health of the cornea. Then, after the tear film, didiretso sa cornea. So, ang cornea, yun po yung nilalagyan ng contact lens pag nagko-contact lens wear kayo. Ito po yung transparent part in front of the eye na galing dito yung 700 or 70% ng refracting power ng eye. Meaning yung pag-bend ng light papunta to make sure na mapupunta siya sa retina, 70% nanggagaling sa cornea. So, ang pagka-curve niya, around 7.6 ang radius. So, yun po yung pagka-curve. Then, pagpasok niya, after the cornea, then, sunod is the anterior chamber, kung saan nandun yung aqueous humor. So, yung liquid na nasa anterior chamber. So, anterior chamber, yun yung distance or space between the back part of the cornea and the iris, no? So, sa gitna nila dito, may fluid or may space na anterior chamber kung saan nandun yung aqueous humor. Then, diretso yung light from the aqueous humor to the pupil na, no? So, yung pupil yung opening ng eye natin. Actually, wala siyang structure, opening lang siya na nakikreate ng iris muscle, yung colored part ng eye. So, yung iris muscle naman, yun yung nagko-control ng ng amount ng light na pumapasok sa eye natin through constriction, meaning liliit siya pag sobra ang light na pumapasok, or dilation, lalaki para kung konti lang yung light, mas madaming light na papasok. So, just a trivia, pag kung papansin nyo, may mga iba-iba ang color ng iris. For example, Pilipino tayo, more or less mga brown to dark brown tayo ang iris natin. Pag mga Caucasian naman, mga grayish or bluish. Di mga African American, medyo dark towards black. No, depende sa melanin pigments natin. Okay? So, pagpasok sa pupil through the iris muscle, pupunta naman ang light, it will pass through the crystalline lens. So, ang eye natin parang camera, no? Yung kanina yung iris, yung parang aperture ng camera. Ngayon naman, papasok siya sa lens or crystalline lens. Parang camera din ng lens or lens ng camera. No? So, itong lens na to, yung crystalline lens, so, ito din yung second most powerful refracting part ng eye natin after the cornea. So, pagpasok nito, i-bend din niya yung light papunta sakto sa retina. No?
And ito yung involved sa accommodation. Meaning, pag-focus ng eye natin, usually at near, para maging clear. So, yung lens yung in charge doon. Then, so actually, lang siya, no? Transparent. No? So, the light will pass through. Then, after the lens, crystalline lens, didiretso sa the back part ng eye, which is the posterior chamber, na nandun yung vitreous humor or the gel-like structure na nagko-compose sa main bulk of the eye natin. Ito yan. So, it will pass through the light. Then, in the retina. So, ang retina, ito yung, kung sa camera pa, ito yung film. Dito na po-form yung image. So, kung saan din yung collected visual images nata-transform into electrical impulses. So, it has three main cells, the photoreceptor cells, the bipolar cells, then the ganglion cells. Pero, diinan ko lang yung photoreceptor cells. May dalawang klase siya, the rods and cones. So, yung cones, yung in charge for central vision, for color vision also. No? Then, yung rods naman for night vision. Then, for peripheral vision sa side. So, pagpasok sa retina, it will transform the visual images into electrical impulses. Then, magpo-flow siya sa optic nerve. So, ito yung nerve na connection ng eye natin to the brain. Then, sa brain natin, particularly sa primary visual cortex, na located sa occipital region ng or lobe ng brain natin, doon na po form ang image, ano ini-interpret, and yun po, makikita na po niya na kung anong tinitingnan natin or ini-interpret na po niya. This is this kind of thing, na lens, contact lens solution. Ako po si Doc M.O.A, ang inyong Pinoy OD.